Network Entertainment. Okay. Ayun. So, ano pa ba? Yung mindset mo, kailangan ayusin mo din kasi kung feeling mo na kung napipilitan ka lang, edi magbakasyon ka na lang, mag-ipon ka na lang ng enough money, tas magbakasyon ka na lang. Huwag ka na magtrabaho. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, syempre, kasama ko ang aking co-host si Zar de los Reyes, ang inyong career coach and Upwork expert. Hello. We will be talking about working and traveling. Kayang-kaya yan, di ba? Kayang-kaya. Pati yung pag-aaral na ipagsabay ni Zar. Oo. Oo. Kasi dahil ngayon, dahil sa work from home na aspect, kailangan mo lang naman ng mabilis na internet, yung connection, mabilis mag-reply sa mga bossing. Tama. Di ba? Mhm. And yung pag may pinagawa sa'yo, makakapag-deliver ka ng on time. Oo. Di ba? So, bago namin simulan yung episode, like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Facebook. Meron kaming Instagram, meron kaming TikTok. Meron kaming Suplado Motors. Tama. Na every Thursday ay nasa 1PH sa show ni Julius and Tintin. Suportahan niyo po yun. Meron din pong YouTube and TikTok yan, pati Facebook, Instagram, at ang aming mga personal social media accounts. Ako at Stanley Chi on all social media platforms. Hanapin niyo na lang ako. Si Zar? Yeah, so follow me. It's Zar de los Reyes 1 sa LinkedIn. Ay, yung My Other Office PH. Ayun. So, sa TikTok, My Other Office PH. Meron nga rin akong Zar de los Reyes 1 sa TikTok eh. Nag-post ako doon for mga personal stuff. Okay. So, eto medyo ang nangyari is puro meron tayong mga one-on-one interviews, meron tayong mga guests palagi. Eto, namimiss kasi ng mga immortal. Yung batuhan natin, tsaka yung mga advice na binibigay natin. Literal na batuhan. Yung mga advice na binibigay natin sa mga immortal. Ngayon, ang dami dyan. Gusto bakasyon sa ibang bansa. Yeah. Mamasyal-masyal. Pwede mo namang gawin yan eh. Tama, pwede. Diba? Pwede nga. At napatunayan to ni Zar. Kasi nung nakaraan, nawala siya, absent siya dun sa podcast, nandun siya sa Thailand. Oo, nasa Bangkok ako. Oo, para magliwaliw. Actually, sa totoo lang, 3 days lang ako nagliwaliw doon. Pero nagkasakit ako ng 1 linggo. O, kita mo na. Nagtrabaho, namasyal, nag-aral, nagkasakit. Lahat yun ginawa ko Lahat, oo. Dude, nagtrabaho pa ako kasi kailangan ko pa rin kumita eh. At saka hindi ako pwede mag-absent dun sa AWS scholarship ko eh. Oh, sino mga kasama mo rin sa Thailand? Eh di si Basil lang, yung anak ko. At saka yung sister ko, si Pia. Betchay. Oo. Betchay. Buti na lang, magkahiwalay kami ng kwarto ni Basil. Kasi mura lang yung hotel eh. Oo. So, buti na lang magkahiwalay kami. So, ang nangyari is, habang may sakit ako, nandun siya sa kabilang kwarto. TikTok famous itong hotel na tinirahan nyo, di ba? Sabi mo sa akin. Oo. So, kumusta naman na-experience? Ano naman yung kinaganda kung bakit TikTok famous Dude, bad trip ako sa hotel na yun. Alam mo, masabi ko lang ano hotel Anong yun. pangalan? Yung nga sabihin. Hindi naman nakikinig na underpaid yung mga yun. Wag na. Pero magkano ginasa super night? 2,000. Ano yung mga perks na nandun ka sa hotel na yun? May libreng breakfast na pang-hostel breakfast. As in, Ano yung nangaaway? Hostile na breakfast? Gano'n? Hostel. So, mayroon siyang itlog na ikaw magluluto Oh. Hindi yan luto Tapos tinapay at saka may noodles. White bread. At saka cereal. White bread. Ay, yung cereal, like may hot and cold water naman may sila. May gatas. Tapos hanggang 10 o'clock lang siya. Yung itlog hanggang sa maubos. Tapos all day na may libreng noodles na ikaw rin magluluto. Anong noodles ito? Walang mga Thai noodles Mga mi goreng, ganyan. Hindi. Ano? Basta mga Thai ramen, ganon. Yung mga instant noodles Tapos para may mga manisin, crackers na libre. Na yung sister ko si Pia, pinakyaw niya. Ano, mga Tapos Skyflakes, pinasalubong ganon? niya. Parang Skyflakes sa Thailand. Parang ganon. Tapos? So, wala ba? Trip ako doon sa hotel. Akala ko, sinasabi sa TikTok, malapit lang, sa Pratunam, ganon. Tapos, Diyos ko, maglalakad ka 11 minutes.
Exercise na rin yun. Para kang nag-treadmill. Kasi hindi aesthetic yung paligid eh. Hindi siya inspiring. Para siyang hindi safe para yung lugar. siyang divisoria. Ano yun? Safe ba yung lugar na yun? Para ka ma-hold up o ano? Hindi naman. Lang. Parang nasa downtown ka. Ganun yung feeling. Hindi siya para kang local. Kaya tonto ay mga tao, para akong hindi turista dito, ganun. Ako hindi natutuwa eh. So anyway, nag-usapan nga namin ni Basil na hindi na tayo magsistay sa mga ganito. Ayun. Ano sabi niya? Okay lang. Okay lang, di ba siya nagbabayad? Oo nga. Si Betchay, tontuwa. Oo naman. Kasi dun sa first 3 days na nakakawatch naman kami. So, paano mo na ipagsabay yung pagta-travel, pamamasyal, pag-aaral, tapos nagkasakit ka pa? Mahaba kasi yung period eh. So, dun sa weekends, bago ako magkasakit, nakapasyal-pasyal pa kami noon. Tapos yung weekdays, talagang nireserve ko yon sa work at saka sa studies. Yun. So, same schedule lang. Except na yung sa work ko, in-adjust ko yung time zone ko sa Bangkok time zone. 1 hour sila, di ba? 1 hour earlier o 1 hour delay sila? 1 hour delay yata. Oo. So, ang trick lang doon is yung mindset mo. Kasi kung pupunta kang sa ilan thinking na magbabakasyon ka talaga, huwag ka na magtrabaho. Baka kasi kasi iba eh. Naging TikTok famous yun kasi mura lang. Mura. Tapos magpapahinga ka lang. Baka iba rin ang purpose nila, hindi mamasyal, magparitoke. Siguro nga. O kaya yung TikTok famous yun kasi mura lang, di ka lalabas, may noodles, ganun. Puro noodles kainin mo. So ano yung mga kasama mo ron? Medyo may bandage yung ilong, ganun. Hindi. Bakit naman? Nagparitoke, di ba? Hindi sila nagparitoke. Pero alam mo hanggang ngayon, I feel so weak. Dahil nagkasakit ako. Siguro kung hindi ako nagkasakit, okay pa. Ano yung pasalubong mo sa mga taga-underpaid? Yung chips, yung Lay's na chips. Dala ko ngayon. Bakit At saka yung Butter Bear. Bakit maraming Lay's dun? May factory daw dun ng Lay's eh. So meron silang mga Thai flavors. So anyway, depende talaga sa'yo yan eh. Kung magbabakasyon ka lang, hindi magbakasyon ka lang, pero kung marami ka talagang gagawin, accept mo na sa sarili mo na kailangan mo magtrabaho at kailangan magstay sa hotel. So, dapat pumili ng hotel na okay naman. Oo, na okay yung internet, di ba? Maganda yung internet, mabilis. Mababasa nyo naman yun sa mga Agoda reviews, sa mga TripAdvisor reviews, di ba? Kung okay yung internet nila. Or kung yung internet is available sa mga rooms. Kasi yung ibang hotel na mura, hindi naman available yung internet sa rooms eh. Wala ka ba natutunang sa lobby lang eh. Wala ka natutunang Thai na words? Meron naman. Ano? Ayoko nga sabihin. Bakit? Hindi ko ma-pronounce na maayos okay lang, wala yun. Sawadi, wag ganon. Ano yung sabihin nun? Parang hi? Or thank you? Hindi ko maintindihan yung kaibigan nating taga-Payoneer, di ba? Oo, hindi nga si Ron. Taga-Thailand yun, di ba? Oo, hindi nga kami nakapagkita eh. Pero natulungan ka kasi nga may driver siya siyang nirekomenda. nag-refer nung driver. 2,500 baht lang a day. Ang pinagkaiba nun, pag may driver ka mapagkakatiwalaan versus dun sa solo traveler ka lang, is idadaling ka kung saan mo gusto pumunta. Oo. Na hindi ka lolokohin. Basta kailangan trusted yung driver, no? Oo naman. At saka mas mura kaysa di ba may mga sites na nag-offer ng mga services. Ito 2,500 baht eh. So mga 4,000 pesos. Yung iba 6,000 eh. Anong pangalan ng driver nyo? Mr. What? What? Si Mr. Ano? Si Mr. What? Pero magandang point yon yung sa internet. Kung magtatrabaho ka, kailangan mo i-check kung okay yung internet. Kailangan mo rin i-check kung tahimik kasi honestly lalo na pag nagko-calls ka, 'di ba? Yung hotel na yon, medyo maingay, nasa tabi ng expressway. Ayaw mo nun. Parang sabi mo, I'm working, I'm quite busy, I'm outside. Ganon, no? Ganon. Diba? Pagka may so, yun ang check mo, yung paligid. Nakita ko naman sa reviews yun eh, pero hindi ko naman alam na gano'n kagrabe.
Okay. Ayun. So, ano pa ba? Yung mindset mo, kailangan ayusin mo din kasi kung feeling mo na kung napipilitan ka lang, edi magbakasyon ka na lang, mag-ipon ka na lang ng enough money, tas magbakasyon ka na lang. Mm. Huwag ka na magtrabaho. Yung budget na dadali ng isang immortal papunta sa Thailand. Halimbawa, ikaw per person, magkano ang allotted na ipon? Allotted na ipon. Pag-uusapan ba natin kung magkano ginastos ko dito? Ay, yung ballpark figure lang. So, sabihin natin 2,000 a night. And then, yung food mo, siguro you could live ng mga at least 300 baht, which is mga 500 plus. 'Di ba? A day for food. Kasi mura lang naman yung pagkain doon. Huwag kang kumain sa mga restaurants. Barbecue ka na lang sa daan. Ganun. Magkano nga per person? Per person for a day. So, kasama yung room. Siguro mga abutin ka ng mga 3,000, 4,000. So, sabihin natin, 40,000 for 10 days. Oo, pwede na yun. Basta yung basta isipin mo magkano lang yung room. Hindi kasama yung airfare. Medyo mahal ang airfare ngayon. So, kasama pa yun. Sabihin natin 50. Oo, mga ganon. Pinakamura, may kaibigan ka ron, doon ka makitira. Oo. Or ka, marami naman murang hotel doon mga 1,000 a night. Pero pakapalan ng mukha yun pag makikitulog ka sa kaibigan mo, di ba? Bakit mo na magugustuhin yun? Pero hindi naman ganun kamahal So ma-afford mo. Mga 50K for 10 days. Okay kung mas malaki budget mo, di gawin mo limang araw ka lang doon. Oo. Tsaka nakakatuwa sa Thailand, meron kayong 24-hour na gagawin sa yung Amerikana mo. Yung Yung Amerikana. Yung pwede kang magpagawa. Oo. Magpa-tailor. Oo. At saka diba, pasalubong ko sa'yo. Yung mga, nagpabili ako ng polo Oo yung mga murang polo. Mo Di, mura lang yung polo. Alam mo, 200 baht. 169. 169 baht, magkano sa pesos? 200 something mga 200 lang. Di ba? plus. 200 lang. Di ba? Binigyan ka ng 100 baht na shirt. Yun. Tapos humihingi ka pa. Kasi naman, babayaran ko naman. Naman bumalik pa ako doon. Hindi ko nga sure kung kasya sa'yo yun Sinukat ko pa yun. Babayaran ko naman. Nagpasukat pa ako sa Kamuning para para ibigay yung sukat sa'yo. Oo nga, binigay mo nga sa akin, half lang. Hindi ko nga naintindihan yung yung sulat nung sa Kamuning Sabi ko, 20 yung waist mo, 21, 24. Ay ko, Stanley, hindi naman 21, 24 yung waist mo Hindi ko naman alam yung sinusulat ng mga sa Kamuning pero... Anyway, naintindihan ko naman. Naintindihan mo, ka naman, nag-fashion school ka naman Oo nga. Yun. So sa mga immortal, time management din yan May aral ka, meron kang trabaho sa gabi. Oo. So yung pasyal mo is during the weekend. Oo. At saka after class, ganun. Pero may sakit na ako nun So hindi na ako nakapag pasyal talaga ng after. Nandun kami ng Friday, tapos Friday, Saturday, tapos Monday, pumasyal-pasyal kami. Tapos pagdating ng Tuesday, after ko ihatid si Pia sa airport, hinatid ko talaga Si Betchay, alagain din yan Alam mo, buti hinatid ko. O bakit? Kasi nandun kami dun sa, sa parang machine. And then, naka Cebu Pacific siya. Alam mo, pinindot niya. Philippine Airlines. Bakit daw? Hindi ko alam. Hindi ko na tinanong. Sabi ko, bakit Philippine Airlines ang ang pinindot mo Hindi na sumagot. Sabi ko, Cebu Pacific ka. Binigay ko na sa'yo yung booking and everything. Baka raw makalusot Diyos ko. Nandun sa aeroplano. Nasa Philippine Airlines sa loob ng aeroplano. So, nasa ako. Alam mo ba, muntik na ko. kami hindi matuloy. Dahil? So, nasa lounge kami Ito, totoo Nasa lounge kami. Tapos, boarding time na. Sabi ko, 5 minutes before boarding time, sabi ko, halika na, CR tayo, bago tayo pumunta doon sa, doon sa gate. Paglabas namin ni Pia, nasa si Basil. Dude, alam mo ba, ang tagal ni Basil, mga 5 minutes, 10 minutes past the boarding time na. Tapos yung pala nasa CR, tinatawagan namin, di sumasagot. Yung pala nagsi-CR pa rin.
Di ba Alam niya mo magamit ba? telepono niya pag nasa CR? Ewan ko. As in talaga tumakbo kami papuntang gate. Ang layo pa pala yung gate sa dulong-dulo. Mm. Nag-a-announce na. Oh. Narinig yung pangalan niyo? Oo. So yun, muntik na kami maiwan. So isa pa yun, sa time management, dapat maaga kayo ron. Tsaka kung marami kayo, make sure na dapat makontak nyo isa't isa. Oo, at saka dapat pag magsi-CR ka, bilisan mo naman, di ba? Ayun, muntikan na. Dahil nagna-number 2 pala. Okay. Kulang na lang, pasukin namin sa CR eh. May iwan kami ng airplane eh. Grabe. Ako naman, nung time na nandoon kayo sa Thailand, I attended a podcast event. Ah, nice. Yung Maki Fiesta. Ano nag-organize nangyari? niyan si Puma Podcast, tapos yung Probe Media, and then Quezon City ang nag-organize na City Hall. So nakakatuwa naman, we talked about podcasting at nakakatuwa na yung mga kabataan nakikinig sa podcast at gustong magkaroon ng podcast. Nice. So kasama ko ron si Mir sa season, kaibigan natin. You Can Do This, na podcast. Tsaka si Baus Rufo. Yeah. May podcast din siya, yung Kaya Pa Ba? Oo. Yun. So nakakatuwa. Tapos nandun din si Carl Javier ng Puma Podcast and si Siege yung parang host nung nung roundtable discussion na yun. Nakakatuwa nga kasi mga kabataan nakikinig ng podcast. Yeah. And may mga hindi na bata na nagtatanong na parang paano raw sila makikinig ng podcast, interesado sila. Wow. Yun. So, Good job, sinabi ko na sa kanila na create a podcast you want to listen to. Oo. Yun yung isa sa mga sinabi ko. Good job. Diba? Create a podcast that you want to listen to. Ako, tayo nakikinig ako ng, sabi ko, ng Conan O'Brien Needs a Friend. Oo. Gusto ko parang ganun din. Yun yung ginawa kong podcast, pero iniba ko tungkol sa trabaho. Yeah. It's okay to be influenced, pero huwag mong gayahin ng kopyang-kopya. Ibahin mo Tama. naman, di ba? Parang ma-inspire ka lang. Ganon. Tsaka, inspired by. For the love of to ginagawa natin. Of course, sinabi ko rin, kailangan kumita rin kayo ng pera. Oo. Ganon. So, nakakatuwa. At in-expect ko na magkaroon uli ng gantong event, yung Maki Fiesta, next year. Tama. Sana taon-taon na may ganyan. Ayos. Marami matutulungan yung mga ganong events. Ayun. And, syempre, tuloy-tuloy pa rin kami, nag-taping pa rin kami ng men's room. Oo. Ginagawa ko, Phil Kotse, di ba? Oo. And yung mga other stuff. Ayos. Ayun nga, ikukwento ko nga sa inyo, kumuha ako ng OR eh. Nangyari. Yun lang yun. Kumuha ko ng OR, Stanley Chi, hindi na-approve. Ha? Oo, Stanley Chi, hindi na-approve. So okay na? Yung, napalitan mo yung Chi, pangalan? hindi rin na-approve yung pangalan na Chi. Oo. So ano nangyari? Ang pangalan, Suplado. Okay lang yun. Yun yung pangalan ng OR ko. So, kasi mga freelancers, kailangan nyo ng OR eh. Oo. Para makasingil kayo at makapasok kayo sa makakuha kayo ng kliyente na big companies. Gaya niyan, may mga nagtatanong sa akin na kung pwedeng mag-refer ako ng mga ibang performers na may OR. Oo. Ganon. Yung nakakatawa kasi Suplado Events Production something na yun nasa OR ko. Congratulations. Pero pinapagawa ko na, pero the name, Suplado, dapat Stanley Chi Events Hosting Services. Yeah. Hindi na-approve. Kasi may kapangalan daw yung Stanley. Yeah. STC Events Hosting Services, hindi na-approve. Oo. Ang na-approve, Suplado Events Hosting Services. Okay lang yun, basta meron. Yun, dahil yun yung nasa branding ko. So, okay naman. Medyo inline naman. Ako may sakit pa ako eh. So, May sakit ka pa. Hindi naman may sakit. Sabi nung nagpa-check up ako doon sa friend mo, di ba? Si Dr. Ray. Dr. Casile. Oo, tas sabi niya, okay na daw ako. Yung ubo daw, hindi naman daw sakit yun eh. Symptom, lang yun. Symptom lang yun. So, lang So, ako. magaling ka na, hindi ka na nakakahawa. Hindi na, sabi niya. Okay, yun lang. Yun. So, there you have it guys. Kung kayo ay magta-travel, kayang-kaya yan. Basta, may time management kayo at may budget kayo. Oo. At kung kayo naman, freelancer, kailangan nyo ng OR. Tama. Hindi nga, seryoso. Oo.
yung mga pangalan pa, DTI niyan. True. There's a monthly na kailangan yung bayaran. Siyempre, kasama yan sa nasa batas yan eh. Tama. In our susunod na episode natin, we'll be talking about the uncertainty of being a freelancer. True. Kasi marami dyan, akala nila forever yung trabaho nila. True. Nakakuha sila ng malaking kontrata. Pag-uusapan natin yan in the next episode. Pero makinig muna kayo, i-share muna ito sa mga kaibigan nyo at sa mga kaopisina. At like and subscribe palagi, okay? So there you have it for Zar de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.